Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Hold Up! Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat! Ano, Sufeng? Akala ko umalis ka na. Ay, nako. Iba na namang problema ang kahaharapin ko nito. Bakit? May hearing na naman ngayon at ito'y tungkol sa 2 driver. Sino mga driver naman ang mga yan? Yung minamaneho nilang tricycle ni Mrs. Donya Salazar. Oh, bakit naman yun? May binili yata siyang tricycle. Pero yung 2 driver, nag-uunahan sila. Kulang na lang daw magsaksakan dahil sa kalasingan. Ayan, yan ang epekto ng alak. Kung bakit gustong-gusto nyo namang uminom hanggang malasing kayo sa alak na yan. Sila. Alam mo, hindi masama ang uminom ng alak. Basta paminsan-minsan lang. At ilagay sa tiyan, wag sa ulo. Kahit na, kapag nakainom na kayo, ang sagwa-sagwa na ng pananalita ninyo, ang lalakas ng loob nyo. Masasabi nyo lahat ang hindi dapat sabihin. Depende naman yan. Anong depende? Nawawala ang respeto nyo sa mga tao. Hindi naman ganun. Iwan ko sa'yo. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ako pabor sa sobrang pag-inom ng alak. Sinisira lang ninyo ang kalusugan nyo. Sinisira nyo ang isip sa sobrang kalasingan. Totoo naman Kaya bawas-bawasan nyo ang pag-inom ng alak kung gusto nyo pang mabuhay ng matagal. Sa wakas, nagbati yung 2 driver ng tricycle. Oo nga. Mabuti na lang ka mo. Akala ko hindi sila makakasundo. O ano, mag-alas 5 na. Hindi ka pa ba uwi? Uuwi na ako. Kayo, Chairman, dito pa po ba kayo sa barangay hall? Uwi na rin ako. Ay siya nga pala. Kailan tayo mamasyal sa Baguio? Kayong bahala. Kailan nyo gustong mamasyal? Gusto ko sana sa Sabado na tayo mamasyal. Sa bagay, wala namang napabalitang darating na bagyo.
Maaliwalas ang panahon ayon sa Pag-asa. Ganun ba? O sige, mamasyal tayo. Taxi driver yung kumpare kong tutuluyan natin. Magpasundo na lang tayo sa kanya sa terminal ng bus. O sige, tay. Ay, tatapusin ko pa sana itong sinusulat ko bago ako matutulog. Kaya lang, inaantok na ako. Ay, pagod na rin ang aking mga mata. Kaya, pagbibigyan ko na lang. Isarado ko muna itong laptop ko. Ay. Yang nakaparadang taxi na yan. Yan yung pinapasada ng biyanan ko. Mabuti. May extra income kami ng biyanan kong lalaki. Hindi maiwasan na magkita kami sa daan. Kasi pareho kaming nagmamaneho ng taxi. Pero, bakit siya huminto? May sakay naman siya. Teka, bumaba yung babae. At kahit si Itay, bumaba din sa taxi. Mali yata ito Saan sila pupuntang dalawa? Dito lang muna ako. Hindi ako aalis sa aking pinagparkingan. Sa bagay, wala pa naman akong pasahero. Bukas na naman ulit, Mang Gusti, ha? Ay yes, my dear. Huwag kang mag-alala. Pagsisilbihan kita ulit bukas. Okay. Mwah. Lamayo. Iba yata ang napasukan ni Itay. Ay nang Itay. Lumabas na sa gate. Bumalik na siya sa kanyang taxi. Bubusinahan ko siya. Ayun. Nakita niya ako. Lumingon siya. Pupunta rito sa kinaroroonan ko. Domeng, anong ginagawa mo dito? May hinatid lang ako dyan, Itay. Nakita ko ang taxi niyong nakaparada, kaya pinark ko muna dito. Hinatid ko yung service ko dyan sa malaking bahay na yan. Pinagkapi ako muna. Ay di, mahirap naman kong tanggihan. Pinagkapi lang kayo o may iba pa kayong... Ano? Ay, kuwan kasi. Hanggang langit ang ngiti niya. At wow. Talagang ganun yun. Palangiti. At malapit ang loob namin sa isa't isa. Kasi service ko siya tuwing umaga. Ganun ba, Itay? Pero mag-ingat kayo. Baka pagdating ng araw ay maligaw kayo. At baka ibang bahay na ang mapasukan ninyo. Delikado. Mahina yata ang biyahe mo ngayon, ay Agustek. Oo. Traffic. At isa pa, naplat yung gulong ko kanina.
Nagpaayos ako sa vulcanizing shop. Ay, ganun ba? Oo. Sana, bago ka babasada, i-check mo muna kasi maigi para hindi ka maabala. Hindi bali. Kahit papano may naiwi ako. At nakapag-boundary na rin. Hindi magagalit yung may-ari ng taxi. Sa bagay. O sige, maghapunan na tayo para makapagpahinga ka na. Maaga ka pa bukas. Sige, magsandok ka na. Magkape muna tayo, Itay. Mamaya ulit. Nagkape na ako sa bahay kanina. Kaya masaya si Mrs. kapag ka... Ako lang ang magkakape kung ganon. Sige, may iwan na kita dito. May service ba ako? Papards, Service daw. Baka kakaibang service yun. Paano ko kaya mapapatunayan? Sigurado ako, doon na naman sa malaking bahay ang pupuntahan niya. Bahala na siya. Alam naman niya ang tama at mali. Nasa sa kanya na yon. Kung ang pipiliin niya ay ang mali. Oh, nandito na tayo sa harap ng tinitirhan mo, Raquel. Daan ka muna. Ha? Ay naku, sa ibang araw na lang. Ano? Sige, kung hindi ka bababa, magtatampo ako sa'yo. Ano? Bakit naman? Basta, kukuha na ako ng ibang maghahatid sa akin. Ano? Sige, babaan na ako. Yan, ganyan. Talagang magtatampo ako sa'yo. Mabuti na lang at pinagbigyan mo ang aking hiling. Sige na nga. Bumaba ka na. Baba na rin ako. Wow! Thank you! Ang saya mo naman. Maihatid ko lang itong pasahero ko. Pupunta na ako dun sa tambayan naming mga taxi driver. Gusto ko nang magkape. Ang Itay. Kanina ko pa hindi nakikita. Sa Camp 7 ko pala ihahatid ang pasahero ko. Sir, saan po kayo? Camp 7 na po ito. Diyan lang sa Green na Gate, sir. Okay po. Parang pamilyar ang lugar na ito. Tama. Dito nga. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Yan yung plate number ng taxi na Sir, pamasahe ko. minamahino niya. Ito po. Nakapark sa tapat ng bahay. Salamat po. Nandito na yung taxi na minamaneho ng aking biyanan. Hindi naman pala siya bumaba. Tutulog yata. Marahil napuyat. Paano ko kaya kakausapin? Mali ito. Oras na malaman ng inay ang ginagawa ng Itay na may babae siya. Ewan ko na lang kung anong gagawin niya. Kape muna tayo, kape. Lalo na ngayon, nawala si Rosa. Na pwedeng Kape tayo, lamig. pagsabihan ng kanyang problema kung sakaling totoo ang aking hinala. Sigurado, may masamang mangyayari nito. Tayo, pare. Baka sisisihin ako kasi hindi ko pinagsabihan ng Itay dahil alam ko ang kanyang ginagawa. Bahala na. Kakausapin ko ang aking biyanan. Dagdagan nyo yung in-order nyong ulam, Itay.
Bakit po pa dadagdagan? Marami na itong isang order na bulalo. Hindi ko na maubos ito. Soft drinks. Kape na lang pagkatapos kumain. O sige, kumain na tayo. At habang kumakain tayo, may sasabihin sana ako sa inyo. Alam ko na ang sasabihin mo. Itay, Kung iniisip mo na may masama kong ginagawa, nagkakamali ka. Alam ko, 2 beses mo na akong nakita na iniatid si Raquel doon sa tinitirhan niya. Bilang pasasalamat niya sa akin, pinagkakape muna ako sa bahay niya bago ako aalis. ano kasi, nagmamalasakit lang naman ako sa inyo, Itay. Ayaw kong may masamang mangyari sa pagsasama niyong dalawa ni Inay. Ayaw ko kayong maghiwalay. Sigurado na magagalit sa akin si Rosa kapag nangyari yan. Huwag kang mag-alala. Sabihin ko sa iyo, nagkakamali ka sa hinala mong yan. Itinuturing lamang ako ni Raquel na isang ama dahil ulila na siya. Ganun ba? Ay, sorry, Itay. Akala ko kasi nagmumurang kamatis na naman kayo. Ikaw naman. Alam mo kasi, gwapo kasi tong biyanan mo eh. Lapitin ng mga babae. Ay, malakas ang apil. Pero huwag kang mag-alala. Ang nanay mo lang ang mahal ko, wala nang iba. Tutulungan ko na nga ang pasahero ko. Ang daming dala. Sige po, sumakay na kayo. Ako na po ang bahala sa mga dala ninyo. Ay, salamat anak. Siguro, galing ng probinsya itong matanda. Ang daming dalang gulay na nakakarga sa sako. Kung ganon, Inay, sa quarry po kayo pupunta? Oo, sa may lagon. Ay, ang bait mo namang driver. Tinutulungan mo ang mga pasaheros mo kung maraming dala. Opo, kawawa naman po eh. Alam mo, madalang na yung kagaya mo. Paano nyo po nasabi yan? Kasi yung iba, napakasuplado. Wala silang pakialam sa pasaheros nila kung maraming dala. Tinitignan ka na lang na nagbubuhat ng mga dala mo. Kahit alam nilang nahihirapan ka, pinapabayaan ka lang. Ganon po ba? Kagaya noong minsan na naghihintay ako ng masasakyang taksi. May huminto naman sa aking harapan. Tinanong kung saan ako pupunta. At sinabi ko na sa asin ako pupunta. Ang sabi niya, ang layo. Ayaw nila akong isakay. Pero babayaran ko naman sila ng tama. Talagang may mga ganyang driver po. Kaya ang masasabi ko sa'yo, ang bait mo. Sana tularan ka nila. Tay, bakit kayo namimili ng pasahero nyo? Baka i-report kayo niyan. Nadismaya ako kahapon. Nakakawalang gana kong minsan. Bakit naman? Nakapick up ako kahapon sa may Marcos Highway. Tapos nagpahatid sa Cypress Irisan. Ha? Malayo yun. Talagang malayo, kaya nabwisit nga ako eh. Bakit? Paano nakainom? At naghihilik pa? Ano? Sa inis ko, binilisan ko ang takbo kahit nauuntog na siya. Nagising. Ang kulit niya. Ayaw ko na sanang pick upin pero sayang sabi ko. Kasi last trip ko na yun. Makabawi man lamang ng maliit na kita. Pero
Talagang malas. Bakit malas? Ay biruin mo naman, nung bababa na siya, alam mo kung magkano ang ibinayad na pamasahe? Ha? Yung plug down lang. Mula Marcos Highway to Irisan, 50 pesos binayad. Ano? Inilabas yung wallet. Hanggang sa bulsa ng kanyang pantalon walang laman. Binaliktad pa niya. Pinakita sa akin. Nakainom ba siya? Oo. Ay, kung ganon, baka nagpainom. Siguro Kaya nainis ako kung sino-sino na lang ang naisasakay ko. Talagang ganyan ang buhay, Itay. Kaya kung minsan, hindi niyo ako masisisi kung pipili ako ng isasakay. Oo, Tay. Pero mag-ingat kayo. Baka isumbong nila kayo. Yo, bahala na. Mahirap kapag maribok ang inyong lisensya. Mahirap ang kumuha ng driver's license ngayon. Bukod na lang kung idadaan nyo sa mga fixers. Saan tayo pupunta, sir? Dalhin mo nga ako sa Kias. Ay naku, malayo yun, sir. Baka hindi ko maabot ang caravan ko. Ano? Sumakay na lang kayo sa ibang taxi po. Dami mong alam ah. Gusto mo i-report kita ha? Ay naku, sige, sumakay na kayo, sir. Pala eh. Suplado naman ito. Alam Oh. kong general. Ba't mo tinitingnan ha? Galit ka? Mareklamo ka ha? Uy! Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Pasensya na po kayo, sir. Kailangan mahabol ko ang caravan ko. Papagalitan ako ng operator ko pag hindi ko na ibalik sa tamang oras ang taxi na ito. Premier ka pa lang, tinira mo na. Dami mong sinasabi ha. I-report kita, makita mo. Ang gusto mo, di ikaw ang magmaniho. Wag. Ihahatid na kita, sir. Saan tayo pupunta, madam? Happy halo, kuya. Ano? Ang layo naman. Pero sige, ihahatid na kita. Nakasakay ka na rin lang Salamat. Magandang babaeng ito Makakarban ako dito. Pero okay lang. Magpapaliwanag na lang ako sa operator ko. Maganda naman siya. Ay, kuya. Pasensya na ha. Malayo ang pupuntahan ko. Okay lang, madam. Di bale, bigyan kita ng tip. Okay lang. Siguro, marami ka ng kita, no? Okay lang naman. May panggasolina at pang-boundary. May ibibili na rin ako ng ulam. Ibibigay ko na rin sa asawa ko yung iba. Sipag mo naman. Sa edad niyong yan, namamasada pa kayo. Oo, medyo may edad na nga. Pero pogi naman. Joke lang. Kaya ko pa naman. Malakas pa man aking tuhod. Bakit? May pinag-aaral pa ba kayo? Wala na. Kami lang ng asawa ko. Kami lang nagsasama. At saka yung kaisa-isa naming anak na may asawa na rin. Bakit pinahinto mo ang sasakyan, madam? Kon kasi, hindi ko na mapigilan eh. Nadijingkal ako. Sandali lang ha. Ano? Mag-jingle muna ako dyan. Sa tabi-tabi. Naku. Walang hiya. Bumaba na siya. Dito na lang. Madilim naman eh. Hindi mo naman ako makita. Sige. Talagang nadijingkal siya. Umupo na lang sa madilim na lugar. Baril! Anong ibig sabihin nito? Hold up to! What? Ibigay mo sa akin lahat ng kita mo ngayong araw na ito. Kung hindi, mamamatay ka. Sabog ang... Oo. Maganda pero Sabog yung ulo mo. Ibigay mo ang pera mo. Sayang ang ganda niya. Sandali lang. Huwag mo akong papatayin. Hold up, Duming.
Gumising ka na. Ah, Nandito na tayo sa terminal sa Baguio. ay, napasarap ang tulog ko. Baba na tayo. Maraming taxi na naghihintay dyan sa baba. Magtataksi na lang tayo. Ay, taxi yung napanaginipan ko. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!